sa ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mahigpit na seguridad sa loob at labas ng batasang pambansa ipinatutupad. Iba't ibang issue sa Pilipinas inaasahang tatalakayin sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. O pulisya, umaasa ng isang mapayapang pagdaraos ng kilos protesta ng mga rallyista kasabay ng ika-4 na SONA ng Pangulo. People's SONA ng iba't ibang grupo sa sentro sa paniningil sa mga palpak umano ng gobyerno. Mga kaanak ng missing Sabongeros umaasang mababanggit ng Pangulo ang katiyakan sa hinihiling nilang hustisya. Leyte Representative Martin Romualdez inaasahang muling mailuluklok bilang House Speaker sa pagbubukas ng 20th Congress. Senator Francis Chis Escudero nananatili sa liderato ng mga senador. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 28, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Kasama ang pwersa ng UNTV News and Rescue. Narito po tayo ngayon sa House of Representatives para ihatid ang mga latest sa isasagawang ika-4 ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At Ella, gaya ng naging bilin ng Pangulo at liderato ng Kamara, kung mapapansin mo, mas simple ang setup ngayon ng SONA dito sa Kamara compare sa mga nakaraang taon. Walang red carpet, mas simple. At gaya ng bilin ng Pangulo, ito ay bilang pakikiisa at simpatsya sa mga kababayan nating nasa lanta ng mga nagdaang bagyo. Ella? Okay, aga ako naman ay sakay ng nag-iisang UNTV Radio mobile booth. Naririto naman kami ngayon sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kung saan nakabantay ang puwersa ng pulisya para sa ipinatutupad na seguridad sa pagdaraos ng ika-4 na pag-uulat sa bayan ng Pangulo. At una sa mga balita ngayong tanghali. Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa loob at paligid ng Batasang Pambansa Complex para sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. All set na rin ang Kamara para sa taunang SONA ng Pangulo. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Jed Naresina live. Jed, anong oras inaasahang magsisimulan dumating ang iba pang guest sa SONA ngayong araw? Magandang tanghali, Ella. Magsisidatingan yung iba pang mga guest na dadalo dito sa ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dito sa North Wing at maging doon sa South Wing lobby ng main building ng House of Representatives. Inaasahan o posibleng daraan yung mga guest kabilang na yung mga senador, kongresista, diplomats at iba pang VIPs. Ngayong taon, mahigit sa 2,000 mga bisita ang inaasahang dadalo sa SONA ng Pangulo. Ngunit may ilan gaya ni Vice President Sara Duterte ang nauna nang nagpahayag na hindi dadalo ngayong araw. Ito na ang pangalawang beses na hindi dadalo sa SONA si Vice President Sara Duterte. Ngayong mga oras na ito, mahigpit na ang seguridad sa loob at paligid ng House of Representatives, kung saan pagpasok pa lang ng gate ay hinamanhapan na agad ng SONA ID at SONA Car Pass ang mga pumapasok sa complex. Dumaraan o daraan din sa scanner ang mga gamit ng mga pumapasok sa compound ng HOR.
bilang dagdag seguridad sa lugar. At simula alas 3 ng hapon, isasara ang lahat ng gate sa Batasang Pambansa Complex o sa oras na dumating ang Pangulo. Ella, kung mapapansin dito sa kinaroroonan ko sa North Wing lobby ng main building ng HOR, wala na nga yung nakagisna na red carpet kung saan hindi gaya ng mga nakaraang mga SONA ay wala na tayong aasahang mga state ceremonies or fashion coverage ng mga dadalo sa SONA ng Pangulo. Ito nga ay nauna nang sinabi bilang pakikisa doon sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyo at habagat. Ayan muna update mula rito sa North Wing lobby ng House of Representatives. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Fronio Vasquez III ang imbitasyon para awitin ang pambansang awit mamaya sa ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Sofronio ang kauna-unahang Filipino winner ng The Voice USA. Tinawag ni Sofronio na isang malaking karangalan ang makaawit ng lupang hinirang na nagpapataas ng kanyang kumpiyansa bilang professional singer. Mula Amerika, umuwi si Sofronio sa Pilipinas upang personal na maghandog ng a cappella version ng Lupang Hinirang. Para kay Vasquez, ang pambansang awit ay panawagan ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Well, I believe as simple as the song itself, I mean, it's very powerful, even the lyrics, and all of the Filipinos are sobrang in touch sila dun sa lyrics, and kahit na maliit na bata, they know how to sing that song. So if you're given the chance to just be the flag bearer of that day, to sing the national anthem, I think it's a calling. Iba't ibang issue sa Pilipinas ang inaasahang matatalakay sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo mamaya. Pero ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., iba sa nakasanayan ang lalamanin ng kanyang ulat sa bayan. Makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Ivan, may mga nauna na bang nabanggit ang Pangulo patungkol sa mga prioridad niya sa kanyang talumpati mamaya? Yes, Ella, una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mga proyekto ng gobyerno para sa mga nangangailangan o may hirap ang pangunahing tatalakayin mamaya sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address mamayang alas 4 ng hapon. Sa pagbisita ni President Marcos Jr. kay US President Donald Trump sa White House sa Washington DC kamakailan, nabanggit nito na prioridad sa kanyang talumpati ang mga programang nasimula ng Marcos administration gaya ng mga inisyatibang may kinalaman sa pagtulong sa mga mahihirap. Inaasahan ng Pangulo na magtutuloy-tuloy ang mga programang ito kanyang termino o maging sa susunod pang administrasyon. Una na ring sinabi ng punong ehekutibo na magiging kakaiba ang kanyang ika-4 na talumpati kumpara sa kanyang nakaraang 3 ulat sa bayan. Ito'y dahil nakadepende ang kanyang mensahe sa kasalukuyang estado ng Pilipinas, kung saan kada taon aniya ay nagbabago ang sitwasyon ng bansa. Samantala, ayon sa Presidential Communications Office, tapos na ang rehearsal ng Pangulo at inaasahang tatagal ng higit 1 oras ang magiging talumpati nito. Nakaantabay tayo ngayon kung darating dito ang Pangulo sa pamamagitan ng kanyang chopper, ngunit nakadepende pa rin yan sa magiging panahon mamayang hapon. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Ella. Alright, maraming salamat, Ivan Alvarez. Magiging maulan ang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin makakaranas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa bunsod ng hanging habagat. Makakaranas ng manakanakang pag-ulan ng Ilocos Region, Abra, Zambales at Bataan. Kalat-kalat na pagkulog, pagkidlat naman ang mararanasan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cavite, Laguna,
Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawid na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat. Naman ang magiging lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng bansa. Mag-aabang sa zona ng Pangulo mamaya ang mga residenteng lumikas dahil sa mga pagbaha sa Bulacan na hanggang ngayon ay nasa mga evacuation centers pa rin. May mga nais umano silang marinig sa magiging talumpati ng Pangulo mamaya. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano ba ang gusto nilang marinig sa zona ni Pangulong Marcos mamaya at mayroon ba silang mga pakiusap kay PBBM? Magandang tanghali at pangunahing gusto nga nilang marinig at ito nga ay bagay mangyari sa ng mga Bulakenyo, lalo na itong mga nasa evacuees ay yung pagsasaayos ng flood control project at yung dike at kasama na din dyan yung pagpapalit ng rubber gate ng Bustos Dam dito sa Bulacan. May mga lugar kasi dito sa Bulacan na lubog pa rin sa baha hanggang ngayon. Dito sa halimbawa na lang sa Malolos, nasa 49 families o 156 ang nasa evacuation center ngayon sa Buliga National High School new building. Ang mga nagsinikas ay galing pa sa Domsal, Bantayan at Tabing-Ilog sa nasabing barangay. Mayroon ding 300 pamilya pa na nasa evacuation center sa Lexburg Subdivision sa Pio Corscosa sa bayan naman ng Kalumpit. Problema ng mga apektadong residente, hindi sila makauwi ng bahay dahil hanggang ngayon ay lagpas tuhod at hanggang dibdib pa ang baha sa kanilang mga bahay. Problema nilang lahat, higit 1 linggo na silang nasa evacuation center. Kaya naman sa zona ni Pangulong Marcos mamayang hapon ay meron silang kani-kanilang pakiusap at gustong marinig mula sa ulat ng Pangulo. Kaya po sana naman po magkaroon sila ng aksyon, lalo na local, tsaka po yung mga local po tsaka sa mataas na mga government namin. Kailangan po magsanib pwesa na Ibig sabihin, kailangan po na talagang magtulungan. Hindi po yung puro elite na lang. O sige po sabihin, nakakatulong nga po sa amin yun. Kaso, ang kailangan po doon talaga aksyon. Kailangan po talaga doon solusyon. Kung yung mega-deck po na yun, talagang makakatulong sa mga tao na maiwasan yung pagbaha, paglubog sa mga sana naman po matuloy. Ibig sabihin po, kung may pondo talagang nandoon, kung yung pondo na yun magagamit sa tama, dun sa mega-deck na yun, mahirap na po kasi po puro pangako na lang naririnig ng mga tao Pangako. Nais naman ang ilang mga evacuees sa Kalumpit na maibsan ang baha sa kanilang lugar at mabigyan sila ng pinansyal na tulong lalo ng mga nawalan ng trabaho at hanapbuhay. Kasama na rin sa hiling nila na matugunan ang problema sa Bustos Dam. Ayon sa ilang residente, sana ay mapalitan na ang rubber gate nang hindi na sila bahain tuwing may malakas na pag-ulan at bagyo. Nais po namin ipaalam sa ating Pangulong ng Pilipinas na si BBM po na kung maaari po sana magawa ng paraan na kami po ay wag na pong bahain ng ganito kalalim. At magawa ng paraan yung tubig na pag nag-pump po kasi yung ibang subdivision dahil ito po ay low-cost housing projects, dito po lahat halos pumupunta. Kaya nakikiusap po kami, Pangulo na kung maaari po, matulungan niyo po kami sa aming pangangailangan at sa maibsan ng pagbaha. Ayon naman sa ilang barangay, pangmatagalang solusyon ang kailangan nila, gaya ng Mega Dike Project mula sa Bataan, Pampanga, Bulacan hanggang Valenzuela at Metro Manila.
Umaasa naman ang mga apektado ng bagyo sa probinsya na magiging maayos ang araw ng SONA ng Pangulo at masolusyonan na sana ang problema sa baha na kinakaharap ng bansa. Aga sa sitwasyon na makikita natin ngayon, talagang dito sa aking likuran ay mahalawak pa rin ang tubig ba. At dito sa aking likuran din, tuloy-tuloy pa rin yung Macau. Nasa evacuation center. Marami pa rin dito ang namumblema dahil sa ramihan sa kanila ngayon dito ay nagkakaproblema sa ubo, sipon, lagnat at yung problema nila, dadalawa lang yung palikuran dito. At sila ay talagang nagsasalit-salitan lang at nagkakaroon na rin ng LVM yung ilang mga nandito sa evacuation center dito sa Bulacan, particular dito sa lugar ng Kalumpit, Bulacan, na sana nga ay makatulong na rin at umaasa sila na sana ay sa loob ng 2 linggo ay humupa, sabi nila ay 2 linggo pa yung paghupa ng baha dito sa lugar ng Kalumpit, Bulacan. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Nanawagan ng environmental group na Greenpeace kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng climate action sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA. Ayon sa grupo, dapat umanom pagbayarin ang mga fossil fuel companies. Kaugnay nito, nagsagawa ng kampanya ang grupo kung saan itinayo nila ang cut-out ni PBBM na tila nagtatalumpati sa binahang lugar at mga bangka ng mangingisdang hindi makapamalaot dahil sa epekto ng bagyo. Sa isang larawan naman, hawak ng mga Greenpeace members ang isang banner na may katagang "This is the State of the Nation" na nagpapahiwatig ng tunay na kalagayan ng bansa. Nanawagan ang Alliance of Health Workers National sa gobyerno na tuparin ang pangakong taas sahod para sa mga nurse at health workers na patuloy na nagsiservisyo kahit sa gitna ng masamang panahon at mabigat na trabaho. Iginiit ng grupo ang regularisasyon ng mga contractual health workers na anilay isa sa mga dahilan kung bakit patuloy ang pag-alis ng mga nurse patungong abroad. Inimok din nila ang palakasin ang public health system upang matugunan ang kakulangan sa pasilidad, benepisyo at tamang ratio ng staff sa ospital. Tinuligsa rin nila si Pangulong Marcos Jr. na tinawag nilang pabaya, barat, budol at mapanupil pagdating sa kapakanan ng mga manggagawa sa sektor ng kalusugan. Kaya ang panawagan po namin, itaas ang sahod ng mga nurses, 50,000 entry salary kada buwan. Gawing permanente, bigyan ng plantilla positions, punuan ang lahat ng bahating plantilla positions na ang sabi ng DOH ay hindi bababa sa 4,000. Umaasa ng isang mapayapang pagdaraos ng kilos protesta ang pulisya mula sa mga rallyista na magsasagawa ng kanilang programa kasabay ng ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Quezon City Police District, isang grupo lang na mga magpoprotesta ang pinayagan ng Quezon City Government. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Ayaw ng pulisya na humantong sa komprontasyon ang pagsasagawa ng protesta ng mga militanteng grupo sa Commonwealth Avenue kasabay ng ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ayon kay Quezon City Police District Chief, Police Colonel Randy Glenn Silvio, nagkaroon naman ng pagpupulong kaugnay ng isasagawang protesta kaya umaasa sila na magiging payapa ang idaraos na programa ng mga militanteng grupo. Bukod dito, mayroon din naman anyang permit ang mga magsasagawa ng protesta bilang katunayang pinayagan sila ng Quezon City Local Government. Ngayon, dahil aprobado naman yung permit at committed naman sila po sa maging peaceful din yung event nila dito sa Commonwealth.
Pupwesto ang grupo sa St. Peter Chapel sa Commonwealth Avenue para sa kanilang programa. Batay sa permit, pinayagang magprograma ang mga rallyista mula 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. Tanging ang grupong Bayan lang anya ang pinayagang magdaos ngayon ng kilos protesta at hindi sila maaaring lumapit sa Batasang Pambansa Complex. Dagdag pa ni Police Colonel Silvio, ang iba pang grupo na magsasagawa ng programa ay maaaring aksyonan ng pulisya. Kung hindi po sila susunod sa ating request, baka po magkaroon ng action tayo doon sa rally nila. Ayon sa QCPD, nasa 22,000 ang bilang ng mga pulis mula sa iba't ibang distrito sa Metro Manila ang nakadeploy ngayon para sa SONA. Samantala, ayon sa grupong Bayan, isa sa kanilang bibigyang diin sa kanilang protesta ang napapanahong issue ng mga pagbaha. May bago tayong bibigyan ng mas mabigat na diin ngayon, yung usapin ng pondo para sa kalamidad, flood control. Yan ay nagpapatunay na matindi pa rin yung problema ng corruption. Baka naman napunta sa pork barrel ang mga pera para sa mga public works projects. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sesentro sa paniningil sa mga palpak umano ng gobyerno ang gagawing People SONA ng iba't ibang grupo. Kabilang narito ang kabiguan umano na matugunan ng mga kalamidad tulad ng pagbaha. Samantala, sasama rin sa People SONA ang mga kaanak ng mga missing sa Bungeros. Ang detalye sa report ni Dante Amento live. Dante, sino-sino ba ang mga kasama dyan sa People SONA? Magandang umaga-aga. Marami ito, no? May mga sa pangunguna nga ng grupong Bayan, kasama dyan ang Kilusang Mayo Uno, ACT teachers at iba pang mga health workers. Sa katunayan nga aga ay nagsimula na silang mag-march mula rito sa kinaroroonan natin sa Ilanan Gate ng UP ay tumutungo na sila dyan sa may malapit sa St. Peter Parish kung saan gaganapin yung kanilang main program mamayang 3:00 ng hapon. Ayon sa grupong Bayan, ang tema ng kanilang pagtitipon ngayong taon ay SONA ng paniningil. Paniningil ng taong bayan sa mga palpak umano ng gobyerno para resolbahin ang mga problema ng bansa. Kabilang narito ang kalamidad o mga pagbaha na dulot anila ng pinaigting na pagmimina, quarrying, dredging at maging reclamation projects na inaprubahan ng pamahalaan. Kabilang narito ang mataas na presyo ng mga bilihin. Patuloy na sunod-sunuran ng Pilipinas sa Amerika na pinatutunayan ng mga EDCA site at balikatan exercises. Kasama rin sa kanilang panawagan ang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte sa pwesto, pagtuligsa sa Supreme Court dahil sa pagdeklarang labag sa konstitusyon ang articles of impeachment laban kay VP Duterte. Samantala aga, inaasahan nating sasama rin sa People SONA ang mga kaanak ng missing sa Bungeros. Suot ang itim na t-shirts, ang kanilang inaasahan na marinig sa SONA ng Presidente mamaya na mabigyan sila ng katiyakan na makakamtan ang hinihingi nilang hustisya para sa kanilang kaanak na nawawala. Mapanagot din kung sino man ang mga nasa likod nito. So sa ngayong alauna nga aga ay inaasahan nating umpisa na yung ibang mga grupo mula dito sa Commonwealth Avenue ay magtutungo na sila diyan sa St. Peter Parish para doon sa kanilang gagawing programa. Alamin natin kung sino-sino yung mga dadalong mga personalidad na kilala na. Sa ngayon kasi wala pa tayong impormasyon kung sino-sino ang mga dadalo bukod dito sa mga organizer na mula sa grupong Bayan. Yan ang ating update mula dito sa Commonwealth sa Quezon City. Balik sa iyo aga. Okay, maraming salamat, Dante Amento. Tiniyak ng National Grid Corporation
Corporation of the Philippines o NGCP na nasa 100% normal operation ang lahat ng transmission lines at pasilidad sa buong bansa ngayong ika-4 na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Mula alas 7 ng umaga, nakabukas na ang overall command center ng NGCP at maglalabas ito ng status reports hanggang alas 6 ng gabi bilang bahagi ng seguridad sa transmission operations. Naka-standby din ang mga critical units gaya ng system operations at operations and maintenance kasama ang mga line crew, engineer at technical personnel upang agad rumisponde kung may aberya. Sa ilalim ng kanilang Integrated Disaster Action Plan, handa ang NGCP sa anumang emergency para matiyak ang maayos na serbisyo ng kuryente sa panahon ng mahahalagang okasyon tulad ng SONA. Kontento si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III sa latag ng seguridad sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at Batasan Complex. Ayon sa Chief PNP, handa rin ang mga pulis sakaling magtuloy-tuloy ang buhos ng ulan. May report si Leia Ilagan live. Leia, may na-monitor na bang insidente o maaaring pagmulan ng bansa na may kaugnayan sa pagdaraos ng SONA ngayong araw? Ella, wala namang threat o sinasabing mga untoward incidents pa na naitatala ang Philippine National Police ngayong araw at habang hinihintay nga itong talumpati o itong ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naglibot na nga o nagsagawa na ng inspeksyon itong si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at dito sa may Batasan Complex. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, kontento siya sa latag ng seguridad ng mga pulis. Unang pinuntahan ni Chief PNP ang bahagi ng St. Peter's Church kung saan inaasahan na magtutungo ang anti-government protesters, kung saan sinubukan din ito yung long-range acoustic device. Ginagamit daw ito pang-disperse ng mga rallyista. Sunod na pinuntahan Ella ni Chief PNP ay ang MMDA Command Center dyan sa may bahagi ng Sandigan Bayan. Doon din inaasahan na magtitipo naman ang mga pro-rallyist. Binisita din ni Chief PNP ang PNP Command Post dito sa Batasan Complex sa tapat ng station. Sinabi ni Chief PNP, mayroon silang monitoring sa pamamagitan ng mga CCTV sa mga kalsada na kinukontrol naman ng MMDA at ng local government units. Bukod pa yan sa body-worn camera na suot naman ng mga pulis na naka-duty dito sa kahabaan ng Commonwealth at Batasan. Kontento naman aniya siya sa latag ng seguridad. Pakinggan natin si General Torre. Maraming salamat, Leia Ilagan. Inaasahang muling mailuluklok bilang House Speaker si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa pagbubukas ng 20th Congress. Ang detalye sa report ni Rosalie Coz live. Rosalie, ilan yung nakuhang boto ni Leyte Representative Romualdez sa pagka-speaker? Agad akong alas 10 ng umaga nang magbukas ang first regular session ng 20th Congress. At dinaluhan ito ng 290 mga kongresista. Si House Secretary General Reginald Velasco ang presiding officer. Kasunod naman ng pambansang awit at doxology ay ang roll call ng House members. Sinundan ito ng nominasyon ng House Speaker. Liban kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, walang ibang nominasyon para sa House Speaker. Nominated si Congressman Romualdez ni Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez. Samantalang sina Presidential Son Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, Quezon 1st District Representative Wilfrido Mark Enverga ng Nationalist People's Coalition, Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno ng National Unity Party, Misamis Oriental 2nd District Representative Vicente Emano ng Nationalista Party at TUCP Representative Raymond
Democrito Mendoza, ang Party List Coalition Foundation Incorporated, ang nagpatibay sa nominasyon nito. Hanggang ngayon, ongoing pa ang botohan para sa pagka-speaker ng House of Representatives. Ibig sabihin, isa-isang bumoboto ang mga mambabatas. Pero inaasahan ng supermajority ng House members ang boboto sa pagpapatuloy ng liderato ni Congressman Romualdez sa 20th Congress. Bago pa man ang pagbukas ng sesyon, nakuha na ni Congressman Romualdez ang suporta ng major political parties. Si Representative Romualdez ang House Speaker ng 19th Congress. Pero bago ito, naging House Majority Leader siya noong 18th Congress. Samantala, kanina bago opisyal na mag-umpisa ang sesyon, ipinahayag ni Navotas City Representative Toby Chanco na napaulat na maging contender sa House Speakership na hindi siya nangampanya para sa posisyon. Si Congressman Chanco ang campaign manager ng senatorial slate ng PBBM administration para sa 2025 midterm elections. Narito ang pahayag ng kongresista. Sir, are you running for speakership? Ano po? Are you running for speakership? Hindi, sinagot ko na nga kanina, hindi naman ako magdidesisyon. Ngayon, kung tinatanong nyo, nangampanya ba ako o mangangampanya ba ako para tumakbo na speakership? Hindi. Okay. Hindi ako nangangampanya, hindi ako Samantala, si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab naman inihayag na tumanggi siyang maging miyembro ng majority o minority bloc ng Kamara. Idineklara rin ni na PPP Party List Representative Harold Duterte, Davao City 2nd District Representative Omar Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kanilang sarili bilang independent members. Pare-parehong tumanggi o nag-abstain ang 4 sa speaker vote. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Ungab. I choose not to join the majority of the minority. I choose to be independent, serve my country, my constituents. Bukod sa kanilang 4, tumanggi rin sa speaker vote si Bacolod City Representative Albi Benitez. Sa isang pahayag, sinabi nitong hindi siya bumoto kay Speaker Romualdez at nais niyang maging independent member ng Kamara. Naniniwala siyang ang kailangang leader ng Kamara ay ang mananatiling kasangga ni PBBM, hindi ang makapaghihila pababa sa Pangulo, kundi ay makatutulong upang pagkaisahin ang bansa. Agad sa ngayon, ongoing pa itong voting ng mga miyembro ng Kamara sa speakership ni Congressman Martin Romualdez at inaasahan natin itong magtatagal dahil supermajority nga ng mga miyembro ng Kamara de Representantes ang boboto ng pabor sa speakership ni Congressman Romualdez. Ngayon, yung sa minority bloc naman ng Kamara ay iintayin din natin kung mabubuo ba ito ngayong araw na ito. Pero asahan natin na yung mga nag-abstain o kaya ay boboto ng no sa speakership ni Martin Romualdez, it's either sila ang bubuo sa minority bloc o magiging independent members sila. Ngayon, pagkatapos naman ng eleksyon ng key officials dito sa Kamara, ay sususpindihin yung sesyon para naman maghanda sa gagawing sona ng Pangulo mamayang alas 4 ng hapon. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Mananatili sa liderato ng Senado si Senator Francis G. Escudero matapos makuha ang suporta ng supermajority. Sa botong 19-5, inihalang si Escudero bilang Senate President sa pagbubukas ng 20th Congress. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano-ano ang paliwanag ng mga senador at bakit nila pinili ang liderato ni Senador Escudero? At sino-sino naman ang mapupunta sa minorya? Tatlo lang ang mga senador na nagbigay ng talumpati bilang pagsuporta sa pagpapatuloy ng liderato sa Senado ni Senate President Francis G. Escudero. Ito ang binigyan din or numbers don't lie. Ito ang binigyan din ni Senador Joel Villanueva sa pagnomina nito kay Senador Escudero sa Senate presidency matapos ang makasaysayang pagpapasa ng 216 na batas sa ilalim ng kanyang liderato sa third regular session ng nakaraang Kongreso. Bukod dito, sa panahon anya na inaatake ang Senado dahil sa magkakaibang pananaw sa impeachment ay nanatili siyang nakatayo at ginabayan ang Senado sa tamang direksyon.
napakarami pong sinalag ni Senator Escudero para protektahan ang ating minamahal na Senado. Hindi po madaling harapin, Ginoong Pangulo, ang mga mapanghusgang mga komento, masasakit na mga batikos ng ilang mga kritiko, at minsan mga below the belt na pag-aatake, lalo na po sa social media. Pero hinarap niya po ito ng may tapang, subalit sa paraang mahinahon, matalino at marespeto. Inamin naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nagsimula ito na may pag-aalinlangan sa pagsuporta kay S.P. Escudero dahil sa mga pangyayari sa nakaraan. Ngunit sa mga nagdaang buwan niya sa 19th Congress ay pinakita nito na si Escudero ang pagprotekta sa Senado sa mga humaharang dito mula sa mga bansa laban sa kanilang mandato. And now, as I offer my support, once again, it is no longer an act of defeat or surrender. No longer to say, wala akong magagawa. Instead, it is one of conviction. We are making the right decision. The shield-bearer leader with a heart is the right choice. Bilang katunggali sa Senate Presidency ay ninomina naman ni Senador Juan Miguel Zubiri si Senador Vicente Tito Soto III. Matapos ang training talumpati, agad ditong sinundan ng botohan ng 24 na senador. There are 19 votes in favor of Senator Francis Chis Escudero and 5 votes in favor of Senator Vicente Soto. Senator Francis Chis Escudero is therefore elected President of the Senate. Sa Senate Presidency ni Senator Vicente Soto III ay sina Senators Rita Ontiveros, Loren Legarda, Juan Miguel Zubiri at Panfilo Lacson. Mapapabilang sa memorya ang limang ito kung saan automatikong magiging minority leader si Senador Soto na natili din bilang Senate President Pro Tempore si Senador Jinggoy Estrada habang naihalal naman bilang majority leader si Senador Villanueva. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Sasabayan ang kilos protesta ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte sa Davao City ang SONA ni Pangulong Marcos Jr. mamayang hapon. Para sa detalye, makibalita tayo kay Marisol Montaño live. Marisol, sino-sino ba ang mangunguna dyan sa rally at anong mga issue ang dala-dala nila? Yes, Ella, sasabayan mamayang hapon ng Pro Duterte's rally ang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Freedom at Davao City. Inaasahang magsisimula ang People's March ng alas 2 ng buwan at ang kanilang programa ng alas 3 dahil dito nakahanda na ang Davao City Police Office para sa seguridad dito sa Freedom Park. Nasa 260 personnel ng Davao City Police Office o DCPO ang magbabantay sa posibleng rally ng Pro Dutertes at militanteng po. 100 plus personnel deployed in this particular area purposely to maintain the peacefulness of Davao City. Bukod dito, mayroon din silang pa-deploy sa control points sa Davao upang bantayan pa ang lugar. Bukod dito sa Freedom Park. Paalala na sa mga magrarally mamaya na sumunod sa palatuntunan na maging maayos at mapayapa kanilang pagsasagawa ng kilos protesta. Tayo nakikiusap sa ating mga kababayan na yung lalahok sa ating karapatan din naman nila yon na mga rally o ano pa man na i-maintain lang. They should police their group na hindi siya maging na mag-create siya ng something that jeopardize yung ating peacefulness.
Ela sa ngayon na monitor na banta at seguridad ang Davao City Police Office, ganun pa man naka-alerto ang mga polis upang walang ibang grupong makapasok sa Pangulo. Yan din ang latest mula dito sa Davao. Sa Ela. Maraming salamat, Marisol Montaño. Aasahan umano ang isang empty zona sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Davao City Representative Paulo Duterte. Ayon sa mambabatas, magiging gaya lamang ito ng mga nakaraang zona ng Pangulo. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Sa pagsapit ng ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., inihayag ni Representative Paulo Duterte ang kanyang kritisismo sa talumpati ng Pangulo, na aniyay walang laman ang aasahang sona ng Pangulo. Dagdag niya, magiging gaya lang ito sa mga nakaraang sona ni PBBM. Maganda ang mga salita, ngunit walang totoong laman. So expect na to nga maunang new normal, way sulod ang sona. Promise sa siguro gyapon. Mo gyapon na kanang tawhana how bro na mag-English. Kabalo mo nang tao nga tangke ang ulo. Anaon nimo pong way sulod. Nagbigay rin siya ng pahayag hinggil sa pananaw ng Pangulo sa problema ng pagbaha sa bansa. Dapat siguro dili yung nanantubag. Dapat permi ang gobyerno, ang public servant is always ready kung na yung anak na mutabang sa mga tao. Dapat andam ang isa ka gobyerno na mutabang ug naapod siya dapat na mga lakan nga buhaton nga ugnay bagyo ang mga tao walay mamatay, walay madaot na ug wa kay mabuhat aning gobyerno nga resign. Aniya, ang kailangan ng tao ay aksyon at tulong. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bagamat bumuti na ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Metro Manila matapos ang paghuhupa ng baha at nakauwi na rin sa kanilang mga tahanan ang mga lumika sa mga evacuation center. Umaasa pa rin ang ilang mga residente sa Bagong Silangang Quezon City na mabigyang pansin sa sona ng Pangulo ang konkretong hakbang para masolusyonan ang paulit-ulit na problema sa baha. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, ano-anong mga nais nilang marinig mamaya sa sona ng Pangulo? Mga residente dito sa may Bagong Silang sa Quezon City dahil nga sila yung pangunahin na apektado nitong mga sama ng panahon at pag-ulan at pagbaha. Nais nga nila na marinig sa giging sona ng Pangulo mamaya ay ang patungkol sa konkretong hakbang ng Pangulo patungkol sa pag-aksyon dito nga sa lumalalang pagbaha. Pag-aksyon dito nga sa lumalalang pagbaha. Bagamat may mga area pa sa Metro Manila na nanatiling lubog pa rin sa baha gaya ng Navotas at Malabon, may ilang mga lugar naman gaya dito sa Bagong Silangan, Quezon City at sa area ng Tatalon Diosdado Elementary School ay tuluyan ng humupa ang baha. Kaya nakabalik na rin sa kanilang mga tahanan ang maraming bilang ng mga evacuees na pansamantalang nanuluyan sa mga evacuation centers. Tuloy-tuloy rin ang pagkakaloob ng relief goods sa mga residente na naapektuhan ng masamang panahon. Bagamat nakauwi na ang ilang mga residente, nagpaabot ng mga sentimiento patungkol sa paulit-ulit na problema sa baha tuwing may kalamidad. May mapatunayan po talaga na merong nagagawa para sa flood control. Lalong-lalo na po itong area namin lagi pong binabaha. Kunting ulan, kunting sunod-sunod na ulan, lagi po talagang binabaha. Kaya ano po ba talaga yung katotohanan doon sa flood control? Kung meron po ba talagang gagawin?
Sinabi pa ni Aling Charina, sa pag-aabang sana niya sa SONA mamaya ng Pangulo ay marinig nila ang konkretong hakbang para solusyonan ng lumalalang problema sa baha. Samantala, dagdag naman ng isa pang residente na si Aling Evelyn, dapat aniya marinig mismo sa Pangulo ang word of encouragement sa gitna ng kalamidad dahil higit aniyang kailangan ng mamamayan ang mensaheng nagpapatatag at nagpapalakas ng loob. Sa kabila po sa nangyayari ngayon, hindi naman po natin talaga ginusto magkaroon ng kalamidad, pero bilang isang Pangulo, nandoon yung pagkakaisa, unawaan ng bawat isa sa ating lugar. Walang sisihan na mangyayari, kundi bilang Pangulo siya yung magbibigay ng lakas, ng tibay. Ella, kanina nga dito sa may bagong silangan sa Quezon City, nagsagawa ng pagkakaloob o pagbibigay ng relief goods. At patapos nga na matanggap nila ang kanilang mga ayuda ay nagsiuwi na ito sa kanilang mga tahanan. At ayon din sa mga karamihan na nakausap natin, ang mga residente dito, talagang mag-aabang sila sa kung ano ang lalamanin ng magiging SONA ng Pangulo mamaya. At yan muna ang update mula dito sa may bagong silangan sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Mahigit 100 aktivista mula sa Migrante Malaya Movement, Gabriela USA at Bayan USA ang nagtipon sa harap ng Philippine Consulate sa New York para sa tinaguriang People's State of the Nation Address o PSONA. Kinundi na nila ang mabagal na tugon ng konsulado at embahada sa issue ng pag-aresto sa ilang Pilipino kasunod ng bagong immigration policy ni US President Donald Trump. Mariin din nilang tinutulan ang militarisasyon sa Pilipinas at umano'y di pantay na kasunduang pangkalahatan sa pagitan ni Marcos at Trump. Kinwestiyon din ng grupo ang mabagal na pagtugon ng gobyerno sa matinding pagbaha sa Pilipinas. Pinangunahan ng bayan Hong Kong at Macau ang kilos protesta ng mga overseas Filipino workers bilang pagtutol sa umunoy pabaya, mapanupil at sunod-sunurang rehimeng US Marcos. Kinondena ng mga OFW ang patuloy na hindi pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa panawagan para sa pambansang minimum wage na 1,200 pesos at pagbuwag sa kontraktualisasyon. Mariin din nilang tinuligsa ang panunupil sa mga kritiko gamit ang NTF-ELCAC at ang pagtaas ng pasanin sa mga manggagawang Pilipino sa pamamagitan ng karagdagang buwis. Ayon sa mga nagprotesta, ang inaasahang SONA ni Marcos Jr. ay puno lamang ng papuri sa sarili habang nananatiling hindi natutugunan ang tunay na kalagayan ng mamamayan. Sa kapapasok na balita, itinalaga bilang officer in charge ng Office of the Ombudsman si Justice Mariflor Punzalan Castillo. Siya ang magsisilbing acting ombudsman matapos ang pagreretiro ni Ombudsman Samuel Martires kahapon. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, magsisimula pa lamang ang interview ng mga aspirant para sa susunod na ombudsman pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Muling magkakaroon ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas, July 29. Bababa ng 10 sentimos ang gasolina habang tataas ng 60 centavos ang diesel at 40 centavos naman ang kerosene. Ito na ang ikatlong sunod na linggo ng taas presyo sa diesel at kerosene ayon sa mga kumpanyang Petrogas, Shell, Jetty. Ayon sa DOE, nakaapekto sa galaw ng presyo ang pagbaba ng US crude inventories at mga tensyon sa pandaigdigang kalakalan.
Nasa 109 na bahay ang sinira ng bagyo at habagat ng manalasa ito sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, base na rin sa naging ulat ng Department of Social Welfare and Development, Cordillera. Ang Cordillera ang isa sa mga naapektuhan ng magkakasunod na bagyo at habagat kung saan kaliwat kanan ang pagguho ng lupa at rockfall. Ang iba pang detalye ay hatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, kumusta na dyan sa Cordillera Administrative Region? Maulan pa ba? At kumusta yung mga kalsada sa rehiyon? Aga sa ngayon nga ay nakakaranas pa rin tayo ng malakas na buhos ng ulan na may kasamang hangin. Gayunman, sinabi ng Department of Public Works and Highways Cordillera, bukas sa mga motorista ang mga pangunahing kalsada sa rehiyon maliban sa Cannon Road at Junction Talubin-Barlig na Tunin Paracelis Calacad Road sa Mountain Province. Magkakasunod na pagguho ng lupa at pagbaha ang naitala ng mga otoridad sa lalawigan ng Benguet. Sa nagdaang ilang linggo ng mga pagulan dahil sa magkakasunod na sama ng panahon at hanging habagat, sunod-sunod na insidente ng pagguho ang naranasan sa Baguio City. Isa na dito ang Outlook Drive sa Baguio City kung saan 4 na bahay ang natabunan sa landslide. Tagalog. Nag-landslide doon sa taas. Naglukay ni lupa. Na nakalian lang ng DJ. Kasi yun ang umpisa ng trahedya na yun eh. Galing sa landslide na yan. Nabarado yung mga kanal. Kaya biglang umagos mga mud flow kaya na yung mga bahay doon sa baba. Sa tala ng DSWD Cordillera, 22 na kabahayan ang totally damaged at 87 ang partially damaged. Samantala, puspusan ang clearing operation ng Department of Public Works and Highways sa Cannon Road, kabi-kabilang landslide at rockslide rin ang naitala, kaya nananatiling sarado sa mga motorista, bukas lamang ito sa mga residente sa lugar. Nagkalat ang mga bato sa kalsada na malapit sa kabahayan sa Tuba, Benguet. Nasira ang 2 sasakyan na nakaparada sa kalsada matapos tamaan ng gumuhong lupa. Samantala, puspusan ang pamamahagi ng tulong ng DSWD car sa mga naapektuhan ng nagdaang mga bagyo ng habagat. Batay sa pinakahuling ulat ng tanggapan nitong 4 p.m. July 27, 2025, umaabot na sa mahigit 10.5 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naihatid ng DSWD car, mga LGUs, NGOs at iba pang partners sa mga naapektuhan ng sakuna. Nasa 14,911 na pamilya o 53,208 na katao ang apektado. Aabot naman sa 43 pamilya ang nasa evacuation centers hanggang sa ngayon, habang 110 na pamilya ang nanunuluyan sa kanilang mga kaanak o kakilala. Aga, ipinapaalala din ng Department of Public Works and Highways at ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang mga aakyat dito sa Baguio City na mag-ingat dahil nga nababalot ng makapal na hamog o fog dito sa Baguio City. Yan po ang update mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Winasak ng isang buhawi ang 7 bahay sa barangay Nakbakalan, Paway, Ilocos Norte nitong Sabado. Agad na nagpaabot ng tulong ang pamahalang lokal ng Paway sa mga apektadong pamilya. Ipinarating na din sa pamahalaang panlalawigan ng insidente upang humiling ng donasyon para sa pagpapaayos ng mga nasirang bahay. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Mga kasangbahay, sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-4 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Tumutok sa UNTV News and Rescue Channel para sa mga update bago, habang at pagkatapos ng talumpati ng Pangulo. Abangan ang mga pinakabagong pangyayari sa SONA 2025, ang UNTV Special Coverage pagkatapos ng UNTV C News. At makakasama naman po natin live dito sa Radio Mobile Booth si Miss Annie Rentoy. Magandang hapon sa iyo, Miss Annie. Maraming salamat, Ma'am Ella. And of course, kay Aga Kaakbay na nasa Kongreso. Thank you so much, Miss Ella. This is a rare opportunity, a wonderful opportunity at the same time. Bihira ko kayo makasama. Nanonood lang ako sa inyo last time with Kuya Daniel, pero nakasama ko po siya. Thank you so much. Maraming salamat. Antabay po kayo mamaya dahil tuloy ang coverage na isasagawa po ng UNTV, mga kasambahay, patungkol dito sa SONA ng ating Pangulo. Live rin mamaya dito, ito ang balita anchor na si June Suriao. June, magandang hapon. Magandang hapon, Aga. At ito, pasok lamang na balita. Sa botong 265, ang Speaker of the House ay muli si Speaker Martin Romualdez, 265 votes sa 20th Congress yan, Aga. So tuloy-tuloy po tayo sa pagtutok dito po sa UNTV para sa mga mangyayari mamaya at sa pag-uulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At para sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 12, versikulo 26, na nagsasabi, ang matuwid ay patnubay sa kanyang kapwa, ngunit ang lakad ng masama ay nakapagpapaligaw. Balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali. Sa inyo ng mga ulat hinggil sa magiging pag-uulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanina lang po, I stand corrected. It is 269 votes para po maging para sa speakership po muli ni Congressman Martin Romualdez. At Aga, Ma'am Annie at Luella, abangan natin ang mga mangyayari mamaya.